Breaking news mga kababayan, PRRD sa ICC. Good news na good news po tayo. Grabe ang balitang ito na nasasagap natin. Eroplano ni Tatay Digong. Inaayos na po. Talagang nililinis na ang upuan. Pag-uwi ni Tatay Digong, magandang balita ito mga kababayan. Dahil po sa nangyayaring magandang balita tungkol kay Sara Duterte, na talagang pinag-uusapan at ginulat ang buong mundo. Itong napipintong pag-uwi ni Tatay Digong, talagang preparado na ang eroplano. Mga kababayan, sasabihin ko yan. Pagkatapos ng video, bakit talagang itong eroplanong ito, talagang ready na palipad ng Pilipinas. Magandang balita ito. Ito po, bago natin pag-usapan yan mga kababayan, ito po, I agree with the Supreme Court. Nako, mga kababayan ko, maganda ito. Congressman Rupos sa desisyon ng Korte Suprema, talagang bumilib dito. Hindi gaya ni Tito Soto, paiyak-iyak pa na nilalabanan ang Korte Suprema na sinasabi na walang disenteng desisyon ito at kailangan ng palitan ang saligang batas at pinagre-retiro ang mga hukom. Grabe mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin ang usapan po dito. Bakit napipinto ang pag-uwi ni Tatay Digong? Ang pag-uwi ni Tatay Digong at nire-ready ng eroplano niya na private jet. Ito po mga kababayan. Panoorin po natin. Dated January 29 of the Supreme Court has no bearing, has no effect on the proceedings in this committee regarding the impeachment complaints, the two impeachment complaints against the Vice President. We should recall that the resolution was made as a response to the motion for reconsideration filed by the House of Representatives in relation to the impeachment complaint filed by the House of Representatives or initiated by the House of Representatives against the Vice President last year. The impeachment complaint then was under the second mode, or the mode which requires the one-third vote of all members of the House of Representatives. In this case, we are in the Committee on Justice because of the complaints filed by ordinary citizens and endorsed by members of Congress, and then referred within the proper period to the House Committee on Justice. So again, Madam Chair, there is no effect on the proceedings before this committee. Let me also mention, Madam Chair, that the resolution actually dealt with the definition of the term session day in relation to the counting of the days, of the session days within which the impeachment complaint filed against the Vice President was included in the order of business in the proceedings last year, and then subsequently referred to the Committee on Justice, in which case the Supreme Court said that the one-third impeachment complaint filed by more than one-third of the members of Congress was barred. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, parliamentary inquiry. The Honorable Garbin is recognized. The Supreme Court held that Article 11, Section 2, Section 3, Paragraph 2 imposes mandatory and non-discretionary duties on the House of Representatives. And in the said statement made by Vice Chair Bell, the Supreme Court defined the session day as calendar days, not legislative session days. Would it affect the treatment on this committee on how do we proceed with the hearings, considering that the two impeachment complaint was filed
and referred to this committee February 26, and with the Ja- January 26, and the recently enunciated case decided by the Supreme Court says that for purposes of impeachment, session day referred to Article 11, Section 3, Paragraph 2 should be interpreted as calendar days. So, Madam Chair, tanong ko po, yung 6th session day, since it was referred January 26, hanggang kailan po ba yun? Am I correct to say we have until May 26 to submit a report to the plenary? O ayan mga kababayan, sabi, I agree with the Supreme Court, Kong Rufus, sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment versus BP Sara. Anong sinasabi ng mga komento mga kababayan? Ito po, your explanation why the Supreme Court specifically indicated that impeachment hearing should be held during calendar days. Bakit parang iwi is din si Luistro pag nagsasalita? Nako, kasama ka din sa session nyo ni Dayonyor. Nako, mga kababayan ko. Nauutal si Zamora. Magtagalog ka na lang. Nako po mga kababayan. Senate President frustrated. Ayan mga kababayan, check po natin ito. Frustrated daw check po natin. Ito mo sinasabi dito. Frustrated daw Check po natin ha. Bakit frustrated si Tito Soto dito? Yari na. Walang bisa ang bagong impeachment complaint. Naku po mga kababayan. Posible nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. So alam natin na baka naman may emotional investment siya doon sa outcome. O kita nyo mga kababayan, si Senate President frustrated. May emotional investment ba ito sa outcome? Naku po mga kababayan. Kasi hindi naman ito ang unang beses na ginagawa ng Korte Suprema na magklaro ng mga rules. So, kung magalit si SP, parang nagunaw na yata ang mundo. Siguro iniintindi na lang ng karamihan na frustrated lang si Senate President. Ano ang gusto niyang ipasok? 'Di ba? Bakit sa ligang batas maaari naman gumawa ng rules ang House of Representatives na mas nasasang-ayon sa tingin nila na paraan subject dun sa interpretation o dun sa opinion ng Korte Suprema dito sa kaso ni VP Inday. So, isa pa yun, medyo drastic yung gustong i-propose ni Senator Soto at napaka-drastic na move, babaguhin mo ang saligang batas, hindi pa nila nasusubukan yung pag-draft halimbawa ng rules na mas siguro naaayon kung gusto nila ng mas mabilis na paraan. Bukas naman ang korte, bukas naman ang ating saligang batas sa that's really their job, is to make rules for their own operations and to execute yung mga provision ng saligang batas. Ngayon po ay ginugunita ang Constitution Day kasi ngayon pala yung anibersaryo ng pagkakaratipika ng 1987 Constitution. At napag-uusapan yung Constitution nga at Constitution Day. Last week po ay nagkaroon po ng pagpapatibay sa una nilang desisyon ang Korte Suprema na unconstitutional yung pag-file or yung proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero pumalag dito po si Tito Sen Soto, kaugnay nga po dito dahil sabi niya nag-overreach daw, sad day daw para sa mga constitutional law student at mga professor at imposible na raw po ang impeachment. Ano pong masasabi niyo ukol po dito, attorney? And take note, unanimous po yung desisyon ng Korte Suprema, hindi nagbago yung kahit isa man lang, walang nagbago ng desisyon nila nung una po, attorney. Well, may karapatan naman lahat tayo, pati mga senador, magsalita at magpahayag ng kanilang mga saloobin. So nakikita natin dito ay posible nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. Kita nyo mga kababayan ko.
Ganyan pag walang alam sa batas, mga kababayan, nilalamon na ng ambisyon si Tito Soto. Hulihin rin yan si Tambalulos kasi nagnakaw sa kaban ng bayan. Bring back home Rodrigo Roa Duterte na paghahalataan na bias si Soto. Sara Duterte lang sa kalam. Our next president, sabi ni Carolina Arda. Sa Itbulaga lang yan sumikat, hindi yan pwede sa Senado as Senate President. Napurnada kasi ang maging BP siya. Nalihis na tayo sa issue ng flood control anomaly. Kaloko sagot ni attorney sa tanong ng pinagtatawanan ang talagan namang nakakatawang SP Soto from One Bull University. Sabi nga ni Tito Soto, mga kababayan, ito pong sabi niya ito po hindi po tayo gagawa ng kwento. Ito po sabi ni SP Tito Soto, mga kababayan, ito po, hindi mo kailangang maging abogado para malaman ang katotohanan. Ito po, mga kababayan ko. Ito po ang sabi dito. Nasaan na nga ba yung sinasabi ni Tito Soto? Hindi ka kailangan maging abogado para makakita ng pagkakamali. At sa tingin mo ay mali, hindi mo kailangang maging abogado. Basta mali, mali, mali. Sabi ni Tito Soto, mga kababayan. Ang galing. Grabe, no? Hindi mo kailangang maging abogado, sabi niya. Sabi ni Tito Soto, pag mali, 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 mali na. Mga kababayan ko. Yan ang sinasabi dito. Nabulaga tayo ng mga Pilipino. Ambisyoso si Soto. My God. Gagawa sila ng mga batas sa kanila pabor talaga. Ako po, mga kababayan. Kaya itong nalalapit na paggawin ni Tatay Digong, yari na sila. Tignan po natin dito, mga kababayan. Itong sinabi dito. I-check nga natin, mga kababayan ko. Ito po, sabi ng ilang balita dito. Relax, sarap. Nako, mga kababayan ko, makikita nyo dito, uuwi na si Tatay Digong. Talagang antayin po natin. Ang eroplano naka-ready na. Ito po. Baon po. Akala ko naman walang baong pagkain na Ilonggo. Ay syempre, hindi obra na ang Ilonggo, walang pagkain. Masarap yung pagkain namin. Sarap. Congressman Lawrence Defensor ng ikatlong distrito po ng Iloilo at House Deputy Majority Leader. Congressman, Good morning, Kong. mayong aga. Good morning, Alvin and Doris, at maayong aga sa tanan ng mga taga Iloilo at sa lahat ng mga tagapakinig nyo. So tanan sila naghambal namit daw yung pansit molo. Dapat lang, basta Ilonggo namin. Yung pansit molo, partner, galing yan sa distrito sa Iloilo na molo. Doon yung okay. gawa, kaya pansit molo. Molo is a Ano? district in Iloilo. Ano sabi mo, kambal? Ha? Ang sabi dito, mga kababayan, House unlikely to reach 1/3 vote needed to impeach BP Sara. Ayan, mga tangalista, mga ito, mga kababayan. Panoorin po natin ang interview ng mga ito. Kambal. Kambal? Wala ko sabing kambal. Hambal, Hambal is sabi. 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 Oo, sinabi. Kala ko kambal. Kaya po namin inimbita si Congressman because today is an important day para po sa outcome dito mga impeachment complaint laban sa presidente. Hindi pa po natin, later na natin pag-usapan yun sa Vice President para hindi tayo magulo. Oo. Sa presidente muna. Today, you're going to decide on the fate kung meron bang substance. Kasi may form na aprobado may form. Yung substance na Mga kababayan, yung impeachment ni Sara ay ni Bongbong Marcos ay binasura na po ng Kongreso. Wala po kayong aasahan. Alam na this. Binasura po at galit na galit po ang Makabayan Black. Talagang ano daw ito, kumbaga na-murder. Na-murder itong premature murdered, sabi ni Franz Castro, yung pagkaka-dismiss or binasura ng Kongreso. Kabaliktaran po kay Sara. Kumbaga itong si Sara Duterte, niluluto ng Kongreso na kumuha ng 1/3 na boto para ituloy ang impeachment ni Sara. Alam na this, mga kababayan. lang. Ano po? May substance nga ba in as far as you are concerned, Congressman? Tama yon, Alvin. Ngayong araw, tatalakayin namin ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, the impeachment complaint filed by
former Congresswoman Lisa Masa and at mga kasamahan niya. Papakinggan namin ang mga endorsers nito kung ang kanilang recital of facts under the impeachment complaint ay may makakatindig ba para magpatuloy ang hearing ng impeachment complaint. So kahapon Alam nyo mga kababayan, ito mga congressman na ito, mala Tito Soto din ang utak. Sinabi na nga ng Korte Suprema na basura, na end-bank na. Ano pa bang gusto nyong gawin? Ayaw nyong sumunod sa Korte Suprema? Mala Tito Soto, hindi mo kailangan maging abogado para malaman ang katotohanan? Aba, kayang-kayang mag-interpret ng batas si Tito Soto kahit hindi graduate ang abogasya. Yari na, alam na this. tinapos namin ang discussion on the determination of substance ng naunang impeachment complaint Yung kay De Jesus. ni De Jesus na in-endorse ni Congressman abogado. Nisay. So natapos na yon at sabay naming pagbobotohan yan mamayang hapon. Pero sa palagay mo, ikaw lang, siyempre hindi, you cannot talk in behalf of the Justice Committee kasi isang miyembro ka lang naman, di ba? Are you a ranking member of the Justice Committee? No, I'm an ex-officio member. Ex-officio? Bilang, But bumoboto ba yun o yes, hindi? pwede, Alvin. Bumoboto. Ano ibig sabihin ng ex-officio? Kasi deputy siya eh. House, Kapag tama ba? deputy majority leader ka, You sit in automatic all. Bitawan mo miyembro iba. ka ng Hindi, mga you sit in komite. all committees. okay, okay. Pwede Yun ang kang ibig sabihin ng bumoto. ex-officio. Ayun, okay, Oo. okay. Ano sa basa mo? May basihan ba? May sustansya ba? May substance ba? O wala? Kahapon nakita namin na ang De Jesus complaint ay may mga kakulangan sa mga aligasyon ng kanyang complaint. Hindi lang mapagpapatibay ng recital of facts o ng mga allegations. Kaya ayaw ko lang pangunahan ang aming botohan. Pero nakikita din ng ibang mga miyembro, both from the minority at majority, ang mga kakulangan sa Pero hindi naman complaint. hindi naman sa walang kasusta-sustansya. Hindi, yun May- nga ang may i-determine kulang. nila kung may sustansya o wala. Kasi Ay, nako mga kababayan, alam na this. Ano pa bang mapapala natin sa kongresong ito? Alam na, mga kababayan. Set aside political affiliation for the truth and what is just. Tapos ngayon ang mga nag-submit pa ay mga supporter ng NPA at convicted na si Castro. Mas maraming pabor sa pagnanakaw dahil karamihan sa congressman ay magnanakaw. Nagdamdam ang Kongreso dahil hindi patuloy ang mga suhol sa kanila sa pagpirma sa impeachment dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Yan ang totoo. Halaka, mga kababayan ko. Kaya kung anong masasabi nyo dito mga kababayan, magkomento kayo. Dito, sa pag-uwi ni Tatay Digong, pag si Sara Duterte ang nanalo bilang presidente, uuwi na si Tatay Digong. Yan ang sinasabi natin. Malapit nang umuwi si Tatay Digong. Manalig po tayo. Humiling tayo ng tulong sa taas, mga kababayan, na si Tatay Digong ay makakauwi ng Pilipinas at dito, mag-82-year-old. Okay po? Yan ang sinasabi natin na nire-ready ng eroplano ni Tatay Digong. Nililinis na ang loob, nilalampaso na. Para pag-uwi ni Tatay Digong, pagsakay niya, malinis ito. Walang mga hindi madumi, walang kalat. Diba? Natanggal yung mga virus. Para pag-uwi, masiglang-masigla si Tatay Digong. At tuloy-tuloy po ang pag-recover ng kanyang nagiging malakas po siya, mga kababayan. At kita natin sa mga sinasabi ni Sara Duterte, malapit na talagang umuwi si Tatay Digong. Antayin po natin ang pag-uwi niya, mga kababayan. And this is The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po, at isang subscribe. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po. I-comment nyo kung taga saan po kayo, mga kababayan, at re-replyin ko kayo. At magbasa lang po tayo ng ilang nagko-comment na nagpapa-shoutout. Ito po. Good ay, ito, si Gaspar Beltran. Watching from Cebu City. Stanislaw, good job idol. Watching from Coron, Calamian Island. Email the Facon. Ayan po mga kababayan. Salamat po sa mga tuloy-tuloy na sumusuporta po sa atin. Mabuhay po.
Ipray po natin na si Tatay Digong ay talagang makauwi na po ng Pilipinas. Okay po? At sana po makamtan po natin ang hustisya. Makamit po natin dahil sa issue ng flood control, nililihis nila mga kababayan yung report ni Ping Lacson, sinuka ni Marcoleta. Okay po? Mabuhay.